Okay, good morning. So, maaga kaming gumising today kasi papunta kami ng Guimaras. Kasi may team building kasi kami doon. So, naisipan din nila Bella at ni Mrs. na sumama. Kaya, sinama ko na rin sila. So, ito yung mga gamit namin. Travel light lang kami. May mga konting bags. Ayan. So, gumising na si Baby Bella. Bella, are you ready? Yan. Okay, so nandito na kami sa Coastal Road. Papunta na kami ng Lapus. So, napakaganda ng araw today. So, di naman ma-traffic. May stoplight nga lang dito. Alright, so nandito na kami guys. Ang dami ng sasakyan. Wala pang 7. So, tama nga yung desisyon namin na pumunta talaga dito ng maaga. Yan, so pinapalinya kami dito. Yan. Grabe ang haba pala. So pinalinya kami dito guys, kahit mahaba daw yung pila, sabi niya mabilis lang naman daw kasi marami naman daw ang barko yung nagsasalitan. So yan o, may karating pa lang na isang Roro, Montenegro to. Alright, so nagbayad lang kami dito ng 130 pesos sa isa sa mga taong nag-alalay ng mga pumipila na sasakyan dito. So sabi niya yung bayad daw sa barko ay doon sa barko na, pagsakay mo na. So medyo convenient din yung process. Alright, so dumating na si FF. Ewan ko anong meaning ng FF na yan. Friends forever. Buti na lang, tigdadalawa na yung barko na dumarating. Whew! Baka wrong timing lang siguro kami today kasi may Manggaan Festival sa Guimaras. Kaya siguro medyo busy yung port dito. Grabe, ang haba pa rin ng pila ng mga sasakyan doon. Pero buti na lang, padami ng padami yung mga roro na barko na dumadating. Alright, so finally, paalis na kami. So palabas na kami dito sa Lapus Wharf. So yan na ang Guimaras Island. Sobrang lapit lang yan. So, punong-puno yung roro namin. So, mga within 15 minutes or 20 minutes siguro, nandiyan na kami sa isla. Napaka-busy ng port. So napakaganda dito sa Guimaras guys kasi bulubundukin itong lugar na to or itong isla na to. Tapos province vibe to dito eh. Yan ang malaking windmill. Kasi malakas ang hangin dito eh. Yan oh. So yan, another windmill. May windmill din doon. Ito talaga ang close up guys oh, na windmill oh. Sobrang laki nito. Parang nasa 15 stories to na building ah. Okay, so mga 5 minutes na lang marating na namin yung destination namin. Yan, may windmill oh. May windmill din dito. Windmills pala, left and right. Para kang nasa Netherlands. So, nandito na kami guys sa Playa, o ito yung papasok sa Playa de Paraíso. Yan. So ito na yung playa guys, social to na resort eh. Kasi alam mo naman, pag nag-team building kami, ayaw namin sa mga mumurahin. Charla! Ito na, we're here. We're here. Okay, so nandito na kami guys. Late na late talaga kami. So umalis kami ng mga 7, so nakarating kami dito ay mga 11 na. Grabe ang pila doon sa Roro. So yan oh. Dito na si Don Ervin. Di basta-basta na lugar to guys. Yan no. Tapos ang dagat nila dito. So dito na yung function hall area namin guys. Ito talaga yung narintahan namin. So nandito yung mga IT. Hello. Hello. Kumusta? Na-late kami. So ito yung mga pagkain namin guys.
vegetables, seafoods. Seafoods ba yan? Yan, mga calamares, cropek. Yan, masarap. Yan, so magla-lunch na kami. Gutom na kami. Late kaming dumating. Ikaw daw mag-pray. Amen! Happy birthday to Okay, so bigyan muna natin si Bella ng ice cream. So, napaka-elegante ng lugar na to. Pang-sosyal talaga. So, mag-overnight kami dito. Actually, mamaya-maya ay meron kami mga activities na hinanda ng coordinator namin. Kasi kumuha rin kami ng coordinator. Here. So, ito yung mga amenities nila dito, guys. So, ipasyal ko kayo. So, dyan, yan yung mga payag-payag lang kung sa Bisaya pa. Tapos yan yung mga jet ski. Yan, mga jet ski yan. Tapos, meron din silang banana boat dito. So, kung gusto mong banana boat, pwede din. Tapos, meron silang mini bar. Mga cute yung mga kabana nila dito eh. Siguro paggabi siguro dito. Masaya dito. Yan. Tapos, ganda din ang landscape nila dito. Tapos, dito yung mga aircon rooms nila. Yan. Okay, so pupunta na kami sa mga kwarto namin, guys. Okay, so dito yung mga kwarto namin. Under construction pa siya, pero may aircon na. Hoop. Ang laki ng kwarto namin. Yan. Daming mga beds, pero kaming dalawa lang. Or si Bella. Tatlo lang pala kami. Di basta-basta tong kwarto na to, ha? Maganda, malinis, oh. At may ref pasla dito, oh. May dispenser pa ng tubig. At may TV pa. Pang isang pamilyahan to, ah. Oh, napakaganda naman. Tapos yung CR nila, liguanan pala to dito. Shower room. Tapos, toilet. Nice one. So, dito kami ngayon guys sa function hall para gawin namin yung activity namin para sa team building namin today. So, malaki yung function hall na to. Oh. Yan, oh. Naka-aircon pa. So, medyo inaantok na ako pero kailangan namin gawin to eh. Right, so good morning. Walking routine natin sa oras na to. So lalakarin ko yung windmill kasi nasa mga 3 kilometers lang mula dito eh. So kaya yan through brisk walking. So ito yung mga sikat na tanim talaga dito sa Guimaras, ng mga mangga. Yan o, mga mangga yan, nasa paligid lang. Tapos ang ganda ng daan dito, napakaluwang.
Tapos kunti pang sasakyan. Province dito eh. Yan, another manggahan na naman. Yan o. Dami pang ang bunga, hitik na hitik sa bunga. Kaya itong Guimaras talaga ang mango capital dito sa Panay Island. I think sa buong Pilipinas din yata. Hindi ako sure. Kaya pala maraming mangga dito kasi farm pala to. Yan o. Fatima Farms. May farm pala ang sister-in-law ko dito. So kahit mga nasa 3 kilometers yung windmill dito, pero kitang-kita na siya dito eh, kasi sobrang laki nila. So mula nga dito, ito na yung windmill farm oh. Yan sila. Kaso hindi umiikot, walang hangin yata. Pero pang blade doon oh, kaso natabunan ng mga kahoy. Lawak ng farm dito. Nasa mga 17 kilometers din tong lugar na to mula sa Jordan Wharf. Grabe yung mga kalsada dito guys, so sobrang haba. Para kang naglalakad sa Texas dito. Tapos malapit na yung mga windmills. Nandiyan na lang. So yan yung mga windmills. Hindi sila umiikot lahat. Siguro mga hapon siguro or tanghali siguro to iikot. Depende sa hangin. So tapos na tong windmill na to way back 2014. Tapos may capacity na to na 54 megawatts based sa Google. Pero di ako sure kung same pa rin yan ngayon. Baka nadagdagan na. Pero yun yung sabi dun eh. So dito na ako sa area na mas malapit na talaga sa wind farm. Yan, kitang-kita na sila. Kaso di ko mapuntahan dyan kasi parang may private property kasi. So hindi sila umiikot pa rin. Alright, so finally, nandito na ako malapit sa entrance. Ito yung pinasok namin kahapon bago kami pumunta ng Jordan Wharf. Yan, medyo lumilitaw na si Haring Araw pero hindi pa masakit kasi mga 6:26 pa eh. So maaga pa. So iwan ko lang kung paano nila to dinistribute yung power kasi wala akong nakikita ng transmission lines na malapit sa windmill. Siguro naka-underground, siguro ang kable nito. Alright, so finally nandito na ako sa pinakamalapit na windmill, yan o. Nasa uluhan ko na lang, napakalaki. So dito na banda, mas makikita mo na yung mga windmill sa paligid. Yan, kakalat sila. Palakalaki ang windmill sa personal. Napakalaki ng blades. Ang haba. Kahit yung foundation niya, oh. Mga ilang stories din. Paano lang kaya kung ito yung electric pan mo sa labas ng bahay mo? Pag umikot, pag umandar to, tanggal yung bubong ng bahay niyo. Yan. Nice one. Meron pa doon. Meron pa doon sa unahan. At malayo pa yan. Kaso hindi ko na mapuntahan yun kasi naglalakad lang ako eh. Ayan, ang sakit na talaga ni Haring Araw. So, kailangan ko nang umuwi. Parang nangagat na yung araw ah. Init. Ay nako, tinatamad na akong maglakad kasi sobra ng init. Yan, may tricycle na paparating. Try natin sumakay. Ay, buti na lang nakasakay ako ng tricycle. So, pauwi na. Nakakamiss din pala ganitong tricycle mo. Nakakamiss sumakay ng tricycle. Alright, so finally, nakarating na ako ulit sa playa. So, sobrang init na talaga guys. So, magbe-breakfast na ako. Kasi nag-text na yung mga kasamahan ko na
breakfast is ready daw, which is good.